Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giling naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinabagatang 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may paghago. Ang bukas. Ate Raquel, nasaan si Kuya Darwin? Namamasada pa. Anong oras siya darating? Ewan ko. Ano bang kailangan mo sa kanya? Ito kasi may ibibigay ako sa kanya. Ano ba yan? Sa akin mo na lang ibigay. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw na lang magbigay kay Kuya. Ito. Kunin mo ate. Kaya. Uy, daming pera nito, ubit Saan to galing? Yan ang mga nakalap kong pondo. 50 milyan. Para yan dun sa susunod niyang transaction. Ano? Tuloy pa rin ba yung mga transaction niya? Kayo na lang ni Kuya ang mag-usap. Aalis na ako ate. Sige. Akala ko, hinentunay na. Tuloy-tuloy pa rin pala. Ay naku, hindi ko gusto to Mag-uusap kami ng masinsinan. Natatakot mo. Nakakatatlong transaction na ako. Nakita mo naman, di ba? Kumita uli ako ng 60,000 sa loob ng 2 buwan. Oo nga, pero huli na yan Tigilan mo na. Dahil sigurado ako scam yan. Ayan ka na naman Nakaka-6 na buwan ako. At 180,000 ang kinikita ko. Kung scam ito, edi sana nagkabistuhan na. Natatandaan mo ba yung investment scam na pinasara ni Presidente? Pastor pa yung founder nun. 3 taon din yung nag-operate. Ibahin mo ito, Raquel. Hindi ito scam. Legit na legit ito. Sige nga, sabihin mo sa akin. Sa anong paraan kumikita ang pera mo ng 30% isang buwan? Ewan ko. Pero nga laging binabanggit ng aking business partner ay Bitcoin. Yun daw ang gusto ngayon. Nakikisakay lang yun. Ang totoo, pinapadama ka lang nila Darwin. Kasi maliit pa lang yung nilalabas mong pera. Kapag malaki na yan, doon sila maglalahong parang mula. Kaya pwede ba? Tama na. Huwag ka na kumontra. Pera ko ito Kaya huwag mo na akong pakialaman. Lakihan mo na ang investment mo. Sigurado ako. Ilang transaksyon na natin. Makakabili ka na ng kotse at prangkisa. Hindi mo na kailangan mag-boundary. Actually, yung kinita ko, gagawin kong down payment sa kotseng bibilin ko at gagawing taxi. Huwag na. Dahil mas malaking offer ko sa sunod nating transaksyon. Bibigyan kita ng 40% na interest. Talaga? Oo! Kaya lang, meron ng kuta 5 milyon dapat ang minimum investment. Naku, malaking halaga yun, Egay. Wala akong 5 milyong piso. Di magagilap ka pa ng ilang investors, bibigyan kita kahit 2 linggo. O kahit 1 buwan pa para makapangalap ka ng sa pandapondo. Okay, sige. Kaya ko yun. Talaga? Sige. Asahan ko yan, Huwag kang mag-alala. Kapag naibigay mo na sa akin ng pera, mag-iiso agad ako ng post-dated check. Natin ang tampok na kasaysayan sa ating lugar. May pangako ang bukas. piso. O, saan mo naman nahagilapin yun? Dahil marami kong kaibigan si Man na mga big time. Nakausap ko na sila noon pa.
Medyo nagdadalawang isip pero may malaki ng kinita ko. Madali ko na silang makukumbinsi. O, kinakabahan talaga ako. Huwag mo na lang kaya ituloy na binabalak mo. Malaking kikitain ko rito. Sayang naman. Isang transaction lang. Pwede na akong bumili ng kotse. O, paano ko sumablay? O, di ang daming maghahabol sa'yo. Think positive. Ito na ang pagkakataon nating umasenso. Kaya hindi ko na ito palalagpasin. Natatakot ako para sa'yo. Paano kasi delikado yung transaction mo? Tama na. Paulit-ulit ka na lang eh. Alam mo, naririnig na ako sa'yo. Eh, siyempre, hindi mo maaalis sa akin ng mga amba. Dahil delikado yung papasukin mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang kumontra. Wala ka rin naman magagawa. Dahil ako pa rin ang masusunod. O sige, 2 milyon tatay ako. Talaga, Banjo? Oh, ayos na ayos. Kung makakakota na ako. Basta siguruhin mo lang na walang sablay yan, ha? Nakakatatlong transaction na tayo. Hindi naman ako sumablay, di ba? At kapag naibigay ko na sa business partner kong investment natin, magpapa-issue ako ng separate post-dated check para sa investment mo. Mabuti kung ganon. Darwin, kilala mo ako, ha? Sigurista ako. At sa lahat ng ayaw ko, yung tinatarantado ako. Teka. Mukhang may laman ang sinasabi mo. Kaya kung hindi mo mamasamain, may gusto sana akong linawin. Bakit? Meron ba malabo sa usapan natin? Wala naman. Gusto ko lang talagang linawin kung talagang okay na ba tayo. Kaya once and for all, prangkahin mo ako. May kinikim-kim ka pa rin bang sama ng loob sa akin? Kung ano man ang naging sigalot natin noon, matagal ko lang kinalimutan yon. Sa palagay mo ba, magtitiwala ako sa'yo kung mayroon pa akong kinikim-kim na sama ng loob? Salamat naman kung ganon. At least, matatahimik na rin ako ng lubusan. Ano ka mo? 5 milyong piso? Opo, ma. Pati nga si Obet naghahagilap ng pondo. Abay, delikado yung pinapasok ng asawa mo. Huwag kang papayag. Yan nga yung madalas na aking pinagtatalunan. Ilang beses ko na nga siyang pinigilan. Ayaw naman makinig sa akin. Kaya nga ako lumapit sa inyo eh. Baka sakali, pakikinggan niya kayo. Kilala ko na yung anak ko. Porsigido siya sa mga bagay na gusto niya makamtan. Kaya mahihirapan akong tigilan siya. Pero, titignan ko pa rin kung ano magagawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May barako ang bukas. Wow! Ang kintab ng saiga. Isa nga pala. Kumusta ng paghagilap mo ng pondo? Ayos na, kuya. Marami na akong nakumbinsi. Mahigit na 250 milyon nang nakalap kong pondo. At tapos, may nauna pa akong ibinigay na 50 mil, di ba? Very good. Pasok na ako sa kota. Malaki rin kasing nakalap kong pondo. Ma, dyan pala kayo. Kumusta kayo? Mabuti naman. Natutuwa ako, nagawin ka rito. May mahalagang bagay kasi akong gustong sabihin sa iyo. Naku, mukhang alam ko nang sasabihin nyo eh. Kinausap ba kayo ni Raquel? Mga anak, nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo nang ituloy ang binabalak nyo. Baka mamaya mapahamak lang kayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Naghahanap ng kakamping asawa ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kami mga bata.
Alam na namin kung anong aming ginagawa. Isa nga naman po, Ma. At huwag kayong mag-alala. Dahil babalatuhan namin kayo ni Kuya. Makikitain namin. Malaki na kinita nyo. Tama na yun. Huwag na kayong maghanga ng higit paraon. Huwag kayong magpasilaw at magpabulag sa kinanang salapi. Ma, Parang awa nyo na. Makinig naman kayo sa akin. Para di naman sa kapakanan nyo sinasabi ko. maraming salamat po sa paalala niyo. Pero ikinalulungkot ko, hindi na po ako maaaring umatras. Banjo, malaki ng utang mo sa akin, ha? Ano? Ba't? May bala ka pang singilin ako? Uy, ang utang ay utang. O sige. Babayaran kita. Pero hindi mo na ako matitikma. Ha? Daya mo. Lugi ako sa'yo. Ang laki masyado ng talent fee mo, ha? Maghahanap na lang ako ng ibang lalaking magpapaligaya sa akin. Bakit? Sa palagay mo ba makakakita ka pa ng kasisarap ko? Ha? Ay, sige na nga. Panalo ka na. Isang round pa tayo, ha? Bitin kasi ako, eh. Sure. Susulitin ko ang ginagastos mo sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May barako ang bukas. Banjo, Oh. Bakit parang nakakita ka ng multo? wala dito si Darwin. Kaya nga ako nagpunta rito dahil alam kong wala siya. Banjo, ano? Ba't mukhang takot na takot ka sa akin? Don't worry. Hindi ako nangangagat. Ano ka ba? Patahimisin mo na ako. What? Nagugulo ba ako? Ano ba bang ginagawa mo? Kundi pang gugulo. Kailan mo ba ako tatantanan? Sabi ko naman sa'yo, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang ginawa mong pagtataksil. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang unang nagtaksil. Kahit na. Tinatapakan ni Darwin ang aking pagkalalaki nang magpakasal ka sa gago mong asawa. Ipokrito ka. Puro pagpapanggap lang pala yung pinapakita mong kabaitan sa kaibigan mo. Hindi ko na siya kaibigan. Dahil mula nang agawin ka na sa akin, kinalimutan ko na magkaibigan kami. At hindi ako matatahimik hanggat hindi kita nababawi sa kanya. Pare, 3 araw ng overdue yung checking yung binigay mo. Baka naman pwede na akong mag-ingas. Huwag muna, pare. Wala pa yung pondo eh. Hindi pa dumadating yung hinihintay mong pera. Eh, bakit naman ganun? Malinaw naman ang usapan natin, di ba? Huwag kang mag-alala. May pondo na yun next week. Pasensya na kung delay ako ngayon. Eh, konting bilis, pare. Kinukulit na ako ng mga investor na kausap ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita tatakbuhan. Tutupad ako sa pinag-usapan natin. Konting panahon lang ang inihiling ko. Sige, pare. Aasahan ko yan, ha? Banjo, ano ibig sabihin ito? Isa nga naman, Banjo. Bakit ang dami mo kasama? Pagkatapos mo akong lokohin, nagtatanong ka pa. Banjo, Ha? Ano ba? Tumalbog ang checking binigay mo sa aking ayog ta. pag-usapan natin ito ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil malinaw na malinaw ang ginawa mong panluloko. Balik mo sa akin ang
ang pera ko. At kung hindi, malilintigan ka sa akin. Papatayin kita, Darwin. Papatayin kita! Tuluyan na nga kayang naloko si Darwin ang kausap niya. Paano niya mababayaran si Banjo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmel Amor, at si Phil Cruz sa papel ng Darwin. Nilapatan ng tulong ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin sa ating natataging dunan, may pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapagalinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses mong tinitil ang buhay ko. Dito pa rin sa ating natataging dulang, may pangako ang bukas. Sabi ko naman sa iyo, huwag mo akong gagaguhin dahil masama ako magalit. So, pareho na tayong biktima dito. Malaking halaga din ang natagay sa akin. At hindi ko alam kung saan nakagilapin ang hayop na si Egay. Hindi ko na problema yun. Ikaw ang kausap ko, kaya ikaw ang sisingilin ko. Hindi ko nga alam kung paano ko mababawin pera natin. Kaya please naman, unawain mo ako. Wala na akong pakialam sa problema mo. Kailangan isoli mo sa akin ang pera ko sa lalo madaling panahon. At kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Yan na nga bang sinasabi ko, kasi ayaw mo makinig sa akin. Tuluyan na pala mo. At saka sabi ko sa'yo, wala akong tiwala doon sa Egay na yun. Hindi ko naman kasi alam na tatakbuhan niya ako Ang buong akala ko talaga siyang may-ari ng magarang kondo na tinutuluyan niya. Nagre-renta lang pala siya ron. At hindi ko na alam kung nasa ng tarantadong yun. Ayun na nga. Hindi na natin yung mga habol. Kasi naman ikaw, masyado ka naging mapaghangad. Huwag na tayong magsisiyan. Dahil wala rin namang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. O ano naman gagawin mo? Saka saan mo hahagilapan yung ipambabayad mo doon sa mga taong kausap mo?
Lalong-lalo na si Banjo. Alam mo naman kung gaano... Tama na. Lalo lang ako natatarante dahil sa katatalak mo. Kaya pwede ba manahimik ka na lang? Paano naman ako matatahimik? Napakalaki ng gulo pinasok mo. Alam mo ba? Parang mamamatay na ako ngayon dahil sa labis na pag-aalala. Kaya nga dapat tayong maging mahinahon. Hindi tayo dapat magpanik para makapag-isip tayo ng maayos kung anong dapat natin gawin. Ano nga? Anong gagawin natin ngayon? Mag-iinom? Wala ka bang gagawin para mabawi mo kay Darwin ng 2 milyon? Problema ko ito. Kaya pwede ba huwag kang makialam? Pera ko yun, Banjo. Kaya hindi pwede hindi ako makialam. Anong pera mo? Pera ko na yun dahil binigay mo na yun sa akin. Eh di inamin mo rin na pera lang ang habol mo sa akin. Hindi ako naghabol sa iyo, ha? Ikaw ang naghabol sa akin. Pasalamat ka pa nga dahil pinatulang kita. Ang yabang mo. Umakasa ka para bang ikaw ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Hindi lang gandang lalaki ginagamit ko, eh. Pinagagana ko rin ang utak ko. Marunong akong dumiskarte. Kung sa bagay, tuso ka talaga dahil nauto mo ako. O ikaw na rin mismo nagsabi. Uto-uto ka. Kaya huwag ako sisihin mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating tulang. May barako ang buka. Nakita mo na nangyari. Muntik nang mapatay ni Banjo ang kapatid mo. Kaya malamang pati ikaw, marami na rin galit sa iyo. Huwag na po kayong mag-alala, Mama. Maayos din namin ni Kuya ang problemang ito. Paano? Saan kayo kukuha na ibabayad sa mga atraso nyo? Huwag na rin yung problemahin yun. At baka makasama lang sa kalagayan ninyo. Kami na po ni Kuya ang bahala rito. Kaya relax lang po kayo. Paano ako mag-relax? Ganyan labis niyo akong pinag-aalala. Ay, naku. Sumisigil tuloy. Ang dibdib ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mag-relax na kayo. At baka kung ano pang mangyari sa inyo. Huwag din na po kaming alalahanin ni Kuya. Kaya namin lusutan ng gusot na ito. Hindi naman talaga masamang tao ang anak ko. Pero malaking halaga ang nawala sa kanya. Kaya hindi ko na siya masisisi. Nina, hindi ko rin naman po ginusto nangyari eh. Malaki rin pong halagang nawala sa akin. O ano ngayon ang gusto mo mangyari? Gusto ko lang pong pakiusapan niya si Banjo na huwag niya akong madaliin. Ibabalik ko rin po sa kanya pera niya pero kailangan ko po ng sapat na panahon. May kilala kong anak ko. Mahirap siyang kumbinsihin. Pero kayo lang pong alam kung posibleng pakinggan niya. Kaya please lang po, Ninang, tulungan niyo po. Ayoko mga ako. Pero, sige, titingnan ko kung may magagawa ako.
Gusto pa pala niya kayong gawing padrino, ha? Anak, ginagawa ko ito hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Dahil ayoko makagawa ka na isang bagay na pagsisisihan mo balang araw. Ano naman gusto niyo gawin ko? Pakawalan ko ang 2 milyong piso, nagganong-ganon na lamang? Ano siya, siniswerte? Hindi ko naman sinabing pabayaan mo na lamang yun. Bigyan mo lamang siya ng sapat na panahon. Darwin, inaanak ko siya. Kaya dapat lamang na ituring mo siyang isang kapatid. Nasabi ko na po sa inyo, hindi ba? Hindi na kinakapatid at kaibigan ang turing ko sa kanya, kundi mortal na kaaway. Pero anak, kunting panahon lang naman ang hinihiling ni Darwin. Okay, sige, fine. Baka sabihin naman niyo, masyado akong mahigpit. Kaya bibigyan ko siya ng 1 linggong palugit. At kung hindi pa rin niya maibalik ang pera ko, magdasal na lang kayo na wala akong magawang hindi ka nais-nais. At ngayon, balikan natin ang tampok sa kasaysayan sa ating dulang. May barako ang bukas. Napakiusapan ko na mga kaibigan ko investors. Si Banjo na lang ang problema natin. Kaya siyang uunahin kong bayaran. Kailangan maibenta natin itong bahay sa lalong madaling panahon. Magkano naman natin may bebenta? Mahigit 2 milyon din ang halaga nito eh. Last year lang meron gusto bumili nito sa halagang 2.5 milyon pero tinanggihan ko. Sa palagay mo, mahagilap mo pa yung taong yun? Tsaka iba na yung presyo kapag rush. Baka mamaya baratin lang tayo. Marami namang buy and sell sites sa internet. Kaya kahit rush, maibebenta natin ito sa halagang 1.5 hanggang 1.8 milyon. Ano kaya kung kay Banjo na lang natin ibentang bahay? Ha? Oo. Talo tayo kay Banjo. Siguradong paparating na tayo. Baka nga, hindi sa kumagat sa halagang 1 milyon. Pero 1 linggo lang yung binigay niyang palugit sa atin. Kaya yan, Rachel. Kahit hanggang 1.3 milyon, papatusin ko na kapag tinapos tayo ng panahon. Tsaka saan naman tayo lilipat kapag nabenta ang bahay? Saan na lang natin yung problemahin? Paano yung iba pang mga investor? Hanggang kailan mo sila Rachel, mapapakiusapan? isa-isa lang. Matuturete tayo kapag pinagsabay-sabay natin bayaran ng mga atraso ko. Noon pa naman kasi nakikita ko na mangyayari ito eh. Kasi naman ikaw... Kaya ka na naman eh. Ilang beses ko bang sasabing huwag na tayong magsisyan dahil wala rin namang magandang mangyayari. Huwag na umiyak. Malalagpasan din natin ng lahat ng ito. Ewan ko, Darwin. Baka mamaya isang araw, makita mo na lang ako palakad-lakad sa kalsada, punong-puno ng grasa yung katawan ko, kasi malapit na akong mabaliw. Bigla akong kinabahan. Malamang si Banjo itong tumatawag. Hello? Sabi ko na nga ba't ikaw ang sasagot eh. Nararamdaman ko kasi na hinihintay mo ang tawag ko. Banjo? Tapos na 1 linggong palugit na ibinigay ko, kaya kailangan ko ng maningil. Oo, mababayaran ka namin. Pero kailangan pa namin ng ilang araw. Kasi marami kaming posibleng buyer ng bahay namin. I'm sorry. Pero ngayon ko kailangan ng 2 milyon. Please, pag-usapan natin ito. O sige. Pero huwag dito sa telepono. Makipagkita ka sa akin.
Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Saan ba tayo pupunta? Saan pa? Eh, di sa langit. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Seryoso ako, Raquel. Hindi ako nagbibiro. Bakit? Ito ba paraan mo ng paniningil? Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Pero alam mo na mangyayari kay Darwin pag tinanggihan mo ko. Mapipilitan kayang sumang-ayon si Raquel sa gustong mangyari ni Manjo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page na may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga munggahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel ng Darwin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Villar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses mong tinitil ang ating buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Anak ng wedding naman, Raquel. Sumaba ka ba sa akin dito sa motel para lang umalngal? Alam mo naman na sa kalooban ko to kasi pinilit mo lang ako. Ano pinilit? Bakit? Kinalagkad ba kita? Hindi naman na. Ikaw ang gusto sumama sa akin dito. Di ba paano pinagbantaan mo ako? Tsaka parang mo na rin akong kinalagkat papunta dito. Sabi ko naman sa iyo, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pwede ka pa umatas. Sige, lumabas ka na kung gusto mo. O na ba tinatawag mo yan? Umalis ka na sa harapan ko, baka matadyakan lang kita. Laki talaga ng pinagbago mo. Dati naman hindi ka ganyan. Pwede ba? Tigilan mo niya ang kaartihan mo. Isang tanong, isang sagot. Ayaw mo o gusto mo? Oo na. Pahig na ako. Yan. Ganyan nga. Oh. Diretso ang sagot para malinaw. Eh kung lagi ka bang ganyan, hindi. Medyo wow.
nakausap ng buyer ng house and lot namin pero hindi kami nagkasundo sa presyo eh. Pero may kakausapin pa ako mamaya. Kahit si Raquel, makikipagkita ngayon sa kausap niyang buyer. Ikaw, gusto ng mga investor mo? Yun. Nagagalit na sila sa akin at pinagbabantaan na nila ako. Ayaw nilang maniwala na naloko tayo. Ganun ba? O sige, may konti pa akong natitirang savings sa bangko. Mag-withdraw ko ngayon din para mabayaran mo sila kahit partial na. Hindi na kuya. Ako nang bahala sa kanila. Si Banjo dapat ang unahin mo. Baka mabitin ang pambayad mo sa kanya pag ako pa ang inuna mo. Bitin talaga ang pera ko kapag hindi ko naibenta ang bahay sa magandang presyo. Grabe talaga ang kamalasang inabot natin. Akala ko pa naman, naka-jackpot na tayo. Oo nga eh. Akala ko grasa na eh. Yung pala, disgrasya. Pagdik na ako na. Buti na iwasan ko yung manhole. Kaya nga eh. Laki pa naman ng butas na yun. Kung nagkataon, na-aksidente na tayo, kuya. Obet, baka may ibig sabihin ito. Ano yun, kuya? Ewan ko, bigla kasi akong kinabahan eh. Pakiramdam ko, merong masamang mangyayari. Bakit sambakol yung mukha mo? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi ka ba nakarating sa langit? Ang langit pinagsasabi mo dyan. Pakiramdam ko nga parang ang sinusunog yung kaluluwa ko sa impyerno dahil sa konsensya. Huwag ka na makonsensya. Daan mo na lang sa paligo. Kahit ilang libong beses ako maligo. So, Hindi nun kayang linisin yung duming dinulot ng ginawa ko. ginawa natin. At dahil narito na tayo, edi, panindigan na lang natin. Pwede naman maging tayo ulit. Ibang ka ba? Hindi pwede pumayag ako sa gusto mo mangyari. Umaayon na rin ako sa katarantaduhan mo. Kaya ako lang naman nagawa to kasi kailangan ko kumapit sa patalim. Yun na nga eh. Kumapit ka sa patalim. Kaya ihanda mo na ang sarili mo kung sakaling maiiwa ang iyong kamay. Hindi lang kamay. Pakiramdam ko, nahiwa rin at nawasak. Ang dangal ko'y pagkatao. At ngayon, balikan natin ang tampok sa kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May sure buyer na ako nitong bahay natin. Nagbayad na rin siya ng reservation fee. Pupunta siya rito bukas para tingnan ang buong kabahayan. At kapag nagustuhan niya, magpipirma na kami sa deed of sale. Raquel, nakikinig ka pa sa akin? Uy, ano ba? Ano? May sinasabi ka ba? Ano ko ba naman? Kanina pa ako nagsasalita rito eh. Hindi mo pala ako iniintindi. Mukhang lumilipad ang isip mo. Oo. Magulo nga ang takbo ng isip ko. Pagpasensya mo na ako. Hindi, akong dapat na humingi ng pasensya dahil sa ginawa kong gulo. Pati tuloy ikaw na bulabog. Kaya patawarin mo ako. Ako rin, Darwin. Ha? Malaki nagawa akong kasalanan sa iyo. Ano? Sana mapatawad mo rin ako. Ano ba pinagsasabi mo? Ako ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kasalanan ko lahat ng ito. Kaya tumahan ka na. Don't worry. Matatapos din ang problema natin ito.
natatalbog ang second to. Oo naman, Banjo. Naibenta ko sa magandang presyo ng aking house and lot, kaya may pondo yan. Kahit ngayon din, pwede mo yung ma-incas sa bangko. Oo, sige. Okay na to. Bayad ka na sa principal. Bali yung interest na lang ang utang mo sa akin. Interest? Ano interest? Malinaw ang usapan natin kung magkano ang kikitain ng investment ko. Ano ka ba naman, Banjo? Alam mo na nga naloko ko Bawa ka naman sa akin. Nakalugmok na nga ako Huwag mo naman akong tapakan pa. Okay. Fine. Quiz na tayo. Kalimutan mo na yun. Total. Mas malaki pa sa 40% ang kinita kong interest. Ano ba pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Siguro nga. Baliw na ako. Pero, balang araw, ikaw naman, Darwin. Ikaw naman ang mababaliw. Tapos na ang problema ni Kuya kay Banjo. Kaya kailangan ako naman ang gumawa ng paraan para malusutan ang problema ko. Diyan ka na lang. Anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kang baril? Hold upper ka ba? Barya lang ang makuha ko sa'yo kapag na-hold up kita. Mas malaki ang presyo ng buhay mo. Kaya pasensyahan na lang tayo. Wag. Maawa ka naman sa akin. Sorry ka na lang. Bayad ka na Kaya kumusta mo na lang ako kay Satanas? Wag! At ngayon, balikan natin ang isang buko sa kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Darwin, oras na ng gabi. Bakit sinapasok mo dito? Namamasada po ako at naisipan ko dumaan muna rito. Nasaan po ba si Obet? Wala pa nga Oh, saan po ba siya nagpunta? Ay, naku, halos araw-araw siya umaalis. At hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Basta, ang sabi niya sa akin, kakausapin daw niya yung mga kaibigan niyang nag-invest sa kanya. Pasensya na po kayo. Kung maraming nadadamay sa kamalasan ko. Hindi kamalasan yun, kundi tigas ng ulo. Ayaw mo kasi makinig sa amin, ng asawa mo. Ay, Ako na sasagot. Hello? Ay, opo. Anak ko po siya. Bakit po ba? May nangyari po ba sa anak ko? Hindi. Oh, Diyos ko. Hindi. Ma, bakit po? Anong nangyari ka, Obet? Bisip ko. Ano? Bisip. Sandali. Hindi ako. Mama! Kasalanan ko lahat ng ito. Pero napakamahal namang maningil ang tandhana. Wala na si Obet. At nag-aagaw buhay naman si Mama sa ospital. Hindi ko nga rin nakalain. Nakahantong sa ganitong trahedya ang lahat. Ako nagkasala, pero bakit silang naparusahan? Sana ako na lang napatay. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Paano kami ng anak mo kapag nawala ka? Malaki rin ang kasalanan ni Ekay. Kaya huwag na huwag siya magpapakita sa akin dahil mapapatay ko siya. Papatayin ko siya.
Pare, condolence. Huwag ka nang magkunwari. Dahil ang totoo, tuwan-tuwa ka pa sa nangyari. Cool ka lang, Darwin. Cool. Hindi pa dumadating ang tunay na pagluluksa. Ano ibig mo sabihin? Malalaman mo rin yun. Pero sa ngayon, edi, mabaliw ka muna sa kaiisip. Ano nga ba ang gagawin ni Darwin kapag natuklasan niya ang masaklap na katotohanan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sila Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz bilang Darwin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Tofi Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin, sa ating natataging dunang, May Pangako ang Bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat ng giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Pwede bang diretsahin mo na ako? Ano ba talagang ibig mo sabihin? Huwag ka magmadali. Darating din tayo riyan. Hintayin mo nang mailibing ang kapatid mo. Dahil pagkatapos ng libing niya, puso mo naman ang sunod na paglalamayan. Hayop ka talaga. Kapag hindi ka tumigil, ililibing kita ng buhay. Oo, kaya umalis ka na. Habang nakapagtitimpi pa ako, huwag mo akong gawing kriminal. Bakit? Ano pa man tingin mo sa sarili mo? Kasi ba't parang ikaw na rin ang pumatay sa sarili mong kapatid? Malay natin. Baka bukas o makalawa. Ang nanay mo naman ang sunod na haharap kay San Pedro. Walang hayop ko. Bitiwan niyo ko! Hayop ka, Darwin. Papatayin kita. Hindi ka kahit kayo din. Magpatayin tayo. Hindi kita urong ng demonyo. Tama na yan! Pwede ba? Ikaw lang ginawa ng dulo ni Obit. Huwag kayo mag-iskandalo dito. Nagsalita ang walang ginawang iskandalo. Banjo, please. Huwag
kung ganyan. Sure, my dear. Walang problema. Hindi ko ibubulgar ang lihim natin. Anong libo ang pinagsasabi mo? Oy, bakit hindi mo tanongin ang iyong bangot masarap na asawa? Gumawa pala kayo ni Darwin ng magandang eksena. Sayang, wala ako ron. Napanood ko sana. Ay, sa bagay, alam ko naman kung gaano ka kagaling umarte. Pangsamas nga ang acting mo eh. Mabuti na't wala ka ron dahil kung naroon ka, baka mga agaw ka pa ng eksena. Dahil ikaw ang klase ng taong laging kulang sa pansin. Tama ka. Dahil kahit minsan, hindi ko naramdaman na pinagkukulan mo ako ng pansin. Dahil hindi kita mahal. At alam mo na yan, simula pa lang. Ikaw lang naman ang makulit eh. Pilit mo pinagsisiksikan yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Hey! Look who's talking. Bakit? Ikaw din naman, di ba? Pinagsisiksikan mo rin yung sarili mo kay Raquel, gayon ibinasura ka na niya. Pasalamat ka pa nga dahil nagtsatsaga ako sa isang basurang katulad mo. Pareho lang tayong basura, Brenda. Ang ibinagkaiba nga lang natin, marunong akong mag-isip. Hindi ako tangang katulad mo. Raquel, be honest. Ano ba talagang totoong nangyari? Darwin, Sabihin mo sa akin, meron bang namagitan sa inyo ni Banjo? Ha? Ano ba, Raquel? Sumagot ka! Huwag mo akong iyakan dahil hindi yun ang sagot na gusto kong marinig mula sa'yo. Kaya pwede ba sagutin mo ng diretso ang tanong ko? hindi ko ginusto yun. Napalitan lang ako. Sinabihan niya ako na papatayin ka niya kung hindi ako papayag sa gusto niya mangyari. Kung gano'n, totoo ngang may nangyari sa inyo. I'm sorry, Darwin. Patawarin mo ako. Tawaran! Bakit? Bakit? Bakit ka gumawa ng desperadong akbang? Kasi natakot ako dahil nga sinabihan niya nga ako, pinagbantaan din ako na matutulad ka raw sa sinabi ng kapatid Hindi mo. ako sana akong mamatay. Dahil mas gugustuhin ko pang maging isang malamig na bangkay kaysa mayurakan at madungi sa ng aking dangal. Napakasakit ang ginawa mo. At dahil sa sobrang sakit, parang 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Sorry, Darwin. Kaya ako lang naman nagawa yun. Ayoko mawala ka sa akin. Sana nga, Raquel, sana ngay ako na lang ang nawala. Sana ngay ako na lang ang namatay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, magkagalit mo ba kayo ni Daddy? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, hindi ko kayo nakikita nag-uusap. Di kami magagalit ng daddy mo. Busy lang siya. Marami kasi siyang inaasikaso. Bakit hindi na rin po natin siya kasabay kung kumain? Katulad ngayon, hindi po natin siya kasalo. Diba, sinabi ko naman sa'yo, busy lang siya. Kaya hindi natin siya nakakasalo sa pagkain. Dati naman po, laging busy si Daddy. Pero lagi po tayo magkakasalo sa pagkain. Pero ngayon, bakit? Ay, nako!
Ang dami mo namang tanong, anak. Sige na, kumain ka na lang. Bawal ang maging madaldal habang kumakain. O, ayan o. Ang dami pang pagkain sa pinggan mo. Sige na, uwisin mo lahat yan. Nakatago rito sa drawer ko. Hindi ko nga nabuksan itong aparador nang maglipat kami ng bahay. Pero sa pagkakataon ito, kakailanganin ko na ito. Kumanda ka, Banjo. Sobra-sobra ng siningil mo sa akin. Kaya kukunin kong sakli. Darwin? Ano ibig sabihin yan? Bakit may hawak kang baril? Huwag kang mag-alala. Pang self-defense lang ito. Mabuti na yung nag-iingat at laging handa. Darwin, natatakot ako. Kung may binabala kang masama, huwag mo lang ituloy. Sabi ko naman sa iyo, pang self-defense ko lang ito. Alalahanin mo, marami pa rin akong pinagkakautangan. Kaya hindi ko hayaang mangyari rin sa akin ang nangyari kay Obet. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Barako ang bukas. Anong ginagawa mo rito? Naiinip na kasi ako sa pagtatago. Ubus na rin yung pera ko. Umis na ang perang binigay ko sa'yo. Grabe ka naman. Kalahating milyong piso, inuubos mo sa loob ng isang buwan. Wala ka ng pakialam kung saan ko ginastos ang ibinigay mo. 1 milyong piso ang usapan natin. Kaya kukunin ko ng balanse ko. Uy, sana tinawagan mo na lang ako. Hindi mo na ako dapat pinuntahan dito. Paano kung may nakakita sa'yo? Ano ba yung kinakatakot mo? Wala namang iba nakakakilala sa atin maliban kay Darwin. Yun lang nga eh. Paano kung siya mismo makakita sa'yo? Bakit? Natatakot ka bang malaman niya na ikaw ang mastermind sa ginawa ko manloloko? Eh kung gusto mo, tutumba ko siya. Kaya mong gawin yun? Oo naman. Pero panibagong bayad yun. Manmanan ko mga ikinikilos ni Banjo. Baka may masama siyang binabalak. Kaya uunahan ko na siya. Teka. Parang si Eka yung lumabas ng gate na Banjo. Oo nga, si Eka yun. Anong ginagawa niya kina Banjo? Ayun. Naglalakad na siyang palayo. Hayaan ko muna siyang makalayo hanggang doon sa may parting madilim. Mukhang may anomalyang nangyayari. Di bale, malalaman ko rin noon. Malaya na sa Egay, kaya pwede ko na siyang sundan. Sa wakas, nakita rin tayong hayop ka. Darwin? Nasaan ang pera ko? Teka, sandali. Huwag mo itutok sa akin ang baril na hawak mo. Baka pumutok yan. Talagang ipuputo ko ito kapag hindi mo sinabi kung nasaan ang pera ko. At anong ginagawa mo kina Banjo? Magkakilala ba kayo? Oo. Magkakilala kami ni Banjo. Sa kanya ko binigyan perang nanggaling sa'yo. Siya ang financer ko. Siya ang may pakana ng panggagancho sa'yo. Kung ganun, kayong dalawa palang magkasabot.
Kaya kayong dalawa rin ang sisingiling ko. Darwin, maawa ka sa akin. Napagutusan lang. Guy, bibigyan kita ng pagkakataon. Tumakbo ka ng mabilis para hindi ka abutan ng bala na itong baril na hawak ko. Opo, Darwin. Maawa ka sa akin. Kaya nga, tumakbo ka na. Pare, huwag. Isa, dalawa, tumakbo ka na. Pagkatanga mo. Ang dawak ng karsada. Bakit siya ka nagpunta sa loob ng manhole? Darwin, huwag mo ako patayin. Maawa ka sa akin. Sige, dyan ka muna. Pero babalikan kita mamaya. At kapag naabutan pa kita, dyan ka na rin malilibing. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Sobra kasing siningil mo sa akin, pare. Kaya kukunin ko ang sobre. Ano ang mangyayari sa pagtutuos ni na Darwin at Banjo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tumulan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sila Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Jandicho Jr., Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Darwin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayan nito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang 10 beses mong kinitil ang aking buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Hayop ka, Banjo. Ikaw palang mastermind sa panulong sa akin. Alam mo na pala kung gano'n. Oo! At napakalaki ng naging atraso mo sa akin. Ginago mo na ako pagkatapos nilagyan mo pa ng duming ulo ko. Ano ba iniintay mo? Sige, putok mo ang baril na hawak mo. Patayin mo na ako. Hanggang papatayin kitang demonyo ka. Hindi kita mapapatawad. Kailangan malipo ng mga demonyo katulad mo. Ang dami mo saksak. Iputok mo na yan. At kung hindi, sa'yo ko'y bubutok ang baril na hawak mo. Iputok mo ko. Ikaw mamamatay. Pag iniwan niya pa rin,
Unang balik na rin. Unang balik na rin. Nakuha ni Darwin na ba rin? Kailangan makatakas ito. Mamamatay ka, Banjo. Mamatay ka! Hindi. Si Brenda ang nabaril ko. Darwin, sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang ituloy yung masama mong binabala. Talagang wala akong balak na sigurin si Banjo. Pero nang malaman kong siyang may pakana ng panloloko sa akin, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya nabaril mo si Brenda. Si Banjo talagang gusto kong barilin pero biglang umarang si Brenda. Kaya siyang tinamaan ng bala. Ang mabuti pa, sumuko ka na sa pinakamalapit na presinto. Hindi ako susuko. Papatayin nila ako. Kaya lalaban ako ng sabayan. Over my dead body. Please, Darwin, lalo ka lang mapapahamak kung hindi ka susuko. Akala. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Parang mo nang awa. Alang-alang sa kapakanan namin mag-ina. Sumuko ka na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating lugar. May barako ang bukas. Brenda, mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Maraming salamat dahil sinalo mo ang bala na para sa akin. Dahil mahal na mahal kita. At nakahanda akong itaya ang buhay ko para sa'yo. Oo nga. Sa kabila ng hindi magandang pakikitungo ko sa iyo, nagawa mo pa rin itaya ang buhay mo para sa akin. At hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo nang intindihin yun. Masaya na ako dahil naipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Magdidemanda ka ba laban kay Darwin? Hindi na kailangan. Dahil naging masaya naman ako sa naging resulta ng pangyayari. Sa katunayan, parang gusto ko pa nga magpasalamat sa kanya. Kung sa bagay, ako naman talaga ang dapat sisingin dahil ako may kasalanan. Napakalaki ng naging atraso ko kay Darwin. Kahit buhay ko, kulang pang pambayad sa pagkakautang ko sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa naman siguro kayong magkasundo. Ang pagkakataon nga naman. Akalain mo, dito ka rin pala sa ospital na ito na confined. Okay. Ang buong akala ko talaga, tutuluyan ako ni Darwin. Buti na lang nahulga ko sa manhole. Pero halos mabali ang binti ko. Mabuti na lang may tumulong sa akin. Kala ko talaga katapusan ko na. Ako rin, Egay. Muntik na rin ako makarating ng impyerno. Buti na lang sinalo ni Brenda ang bala para sa akin. Dapat lang talaga, kay Brenda mo na lang ito ang buong pansin mo. Maganda naman siya. Super yaman pa. Kung tutuusin niya, napakaswerte mo sa kanya. Tama ka. Kaya nga gusto ko lang ayusin ang buhay ko. At ako rin ang mapapahamak pag hindi ako nagbago. Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa magulong buhay. Gusto ko na maging payapa at tahimik. Oo, sige. Good luck na lang sa inyo ni Brenda. Sana nga maging masaya kayo. At ganoon din sa inyo ni Darwin. Sana magkaayos na kayo. Mama, mabuti naman po naka-recover na kayo. Oo nga. Pero, nawalan naman ako ng anak.
Hindi man lang ako nakadala sa kanyang burol, sleeping. Talaga kong ganun. Dumarating talaga sa buhay natin yung mabigat na pagsubok. Pero magpasalamat na rin kayo dahil ligtas kayo sa kapamakan. Si Darwin, Ay, parami siya siyang inaasikaso. sana naman maging maayos ang lahat. Pero kinakabahan pa rin ako. Magdasal na lang po tayo. At ipanatag ninyo ang inyong kalooban dahil makakasama sa inyo ang labis na pag-aalala. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nagiging maayos ang lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May barako ang bukas. May dala akong pagkain para sa iyo, Darwin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka rito, kaya nagdala na rin ako ng ilang damit. May kasama na rin Shield bath soap, tsaka unique toothpaste. Maraming salamat. Kumusta na si Mama? Okay naman siya. Kasi siyempre, nag-aalala pa rin siya sa iyo. Sana naman, maayos ko ng problema ko. Huwag ka mag-alala. Nag-ausap na kami ni Brenda. Magpapadala siya ng abogado para makalabas ka na rito. May legal ka namang document doon sa baril na ginamit mo. Yung pagkakabaril mo na lang sa kanya yung problema. Pero, hindi naman daw siya magsasampa ng reklamo laban sa'yo. Sa halip, siya pa ang aareglo ng kaso mo. Ang bait naman niya. Oo, super bait talaga siya. At saka siya rin daw yung sasagot sa mga atraso mo sa mga investors. Ibabalik niya yung nawala sa'yo. At may dagdag pang bayad para sa danyo sa ginawa ni Banjo. Ibang klase talaga siya. Hindi ko akalain sa kabila ng lahat. Siya bang tutulong sa akin? Kahit naman ako hindi ko rin yun inaasahan. Pero magpasalamat na rin tayo sa Diyos dahil naging blessing in disguise pa yung mga pangyayari. Oo nga pala, kung sakasakali, nakahanda ka bang muling humarap kina Banjo at Brenda? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sila harapin. Bagamat humupa ng aking galit, narito pa rin sa aking dibdib ang hapit kirot na dulot ng mga masaklap na pangyayari. Hindi naman ganun kadali yun. Malalim at sariwa pa ang sugat sa ating mga puso. Pero lahat naman yun naghihilom. Kailangan lang natin ng sapat na panahon. Mas mapapadaling maghilom ang sugat sa puso kung iwawaglit natin ang puot at galit. Kaya nga sisikapin ko nung iwaglit dito sa aking puso ang galit at hinanakit. Nakahanda ka na bang harapin sina Darwin at Raquel? Napakalaki ng atraso ko sa kanilang dalawa. Kaya hindi ko alam kung magagawa pa nila akong patawarin. Huwag kang mag-alala. Ako ang sasagot sa mga pagkakautang niya. Ibabalik ko kay Darwin ang nawala niyang pera at babayaran ko rin ang nagawa mo danyos. Napakabutin mo, Brenda. Hindi pala ikaw kundi ako sobrang tanga. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. At least, meron tayong natutunan sa ating pagkakamali. Tama ka. At nagsisisi na ako. Kaya babawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo.
isa na malaking gulo ito. Napakalaki ng naging atraso ko sa iyo, Darwin. Ganon din sa iyo, Raquel. Napakalaki ng naging kasalanan ko sa inyong dalawa. Kaya, sana naman, mapatawad ninyo ko. Alam ko, hindi ganun kadali ang lahat. Hindi ganun kadaling magpatawad. Lalo ba't napakalalim ng sugat na itinulot ko sa inyong mga damdamin. Oo, Banjo. Hindi ganun kadaling lahat. Hindi madaling magpatawad. Pero wala rin naman ako mapapala kung magkikimkim ako ng galit at hinanakit. Willing naman ako magpatawad eh. Ganun pa man, gusto kong magpakatotoo. Ayaw kong pilitin ang sarili ko. Pero huwag kang mag-alala. Dahil yun naman ang gusto kong mangyari. Kaya, malaon at madali, darating din ang panahon ng makakalimutan kong lahat. Ganun din ako. Handa rin ako magpatawad. Kung saan at kung kailan, hindi ko alam. Hindi na importante kung saan at kung kailan. Ang halaga, pare-parehong sa pagkakaayos ang tinatahak ng ating puso at isipan. Tama ka, Brenda. At pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Dahil pagkatapos ng madilim na gabi, darating ang magandang umaga na may dalang panibagong pag-asa. Dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, maraming tinampok na kasaysayan, alam po namin inyong kinarundan at kinabulutan ng magandang araw sa buhay. Pinamagatang, 10 beses mong pinitil ang aking buhay. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page na may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang aming programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel ng Darwin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Tony Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bago at naibang uring kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natataning dunang, may pag-ako ang bukas.